Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoon Hesus Kristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ito ay matatagpuan sa 1 Juan, Kapitulo 5, talatang 11 hanggang 12. Ito ang sinasabi. At ito ang patutuo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang sinumang nasa kanya, ang anak ng Diyos, ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sinumang wala sa kanya, ang anak ng Diyos, ay walang buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mapagmahal, narito muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa magandang umagang ibinigay ninyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito upang kami patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoon, naalala namin ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Katulad ni Pastor Hub Lagod na iyong anak na mayroong karamdaman, O Diyos. Lord, abutin mo po siya sa kanyang karamdaman upang ito'y gumaling at ibalik mo ang lakas na wala sa kanya dahil sa karamdaman iyan. Dahil ang anak mong ito, Panginoon, ay magpatuloy sa kanyang paglilingkod sa inyong ubasan bilang iyong pastor na nangangalaga ng tupa dito sa mundong ito, Panginoon. Gayon din po, Diyos, sa mga kaibigan namin na hindi ko pa kilala o hindi ko kilala, O Diyos. Abutin mo din sila at pagalingin mo, Panginoon. At patuloy mo silang ibalik ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin ding ipinanalangin sa inyo, Panginoon, ang aming bansa na patuloy naming ipinalangin sa iyo, aming Panginoon, ang aming mahal na bansa. Lumalapit kami upang hingin sa inyo ng inyong pamatnubay at pag-iingat sa aming bansa. Dumadanas ngayon ng tensyon at pagkatakot ang mga mamamayan ng aming bansa dahil sa patuloy na pananakot at paniniil ng bansang China, na kung saan nagdudulot ito ng agam-agam nahahantong sa digmaan. Ikaw, O Diyos, ng kapayapaan. Kaya sa iyo kami humihingi ng saklulo, huwag mo nawang pahintulutan ang ganitong mga pangyayari sa aming bansa. Batin mo, O Diyos, na labis-labis na ang paghihirap ng mga tao sa laylayan ng lipunan. May mga mamayan na umaasa lamang sa hanap buhay sa karagatan, subalit hindi makapaghanap buhay dahil sa matinding banta at aggression ng mga Chinese military personnel. Maging ang aming mga mahal na opisyalis ay para bagang nagbingi-bingihan lamang sa aming kalagayan. Pag-isahin mo, Ama, ang puso at damdamin ng bawat Pilipino upang harapin ng may pagkakaisa ang aming kalagayan. Panghawakan nawa ng bawat isa sa amin ang aming kalagayan upang hindi ito mawala sa amin. Napakasarap mamuhay ng payapa kahit may mga pagsubok. Kaya lumalapit kami, O Diyos, sa iyo na pumagitna ka sa aming kalagayan. Kaawaan mo ang aming bayan. Patuloy mo nawang ipadama sa aming lahat bilang isang bansa na ikaw ay kasama namin sa aming pakikibaka tungo sa isang mapayapang bayan. Hipuin mo din, O Diyos, ang mga puso ng mga Chinese leader. Mangusap ka sa bawat isa sa kanila. Dalangin namin ito
Diyos, sa iyong pagtugon sa aming mga pagsamo at panalangin para sa aming bansa. Gayon din po, Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Patuloy mo silang pagkalooban ng trabaho sa tulong ng banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon na ng hanap buhay. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kaibigang mangingisda na sila ingatan mo sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin o bagyo ay kanilang nararanasan at ito iyong pinahinto. Amin din nilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang magsasaka na patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka upang marami po silang maitanim ng mga pananim katulad ng palay, gulay, prutas at iba pa. Panginoong Diyos, sa umagang ito, dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo pong pagpalain ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita at sumusunod sa iyong kalooban upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming dalangin sa mga katugunan sa aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinasabi ng mga talatang ito na binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak, si Jesucristo. Ibig sabihin, ang paraan para makamtan ang buhay na walang hanggan ay sa pamagitan ng pananahan ng anak ng Diyos. Ngayon, ang tanong, paano pananahanan ng anak ng Diyos o ng anak ng tao? Ang suliranin ng tao, ang pagkahiwalay sa Diyos. Yun ang problema. Ang pagkahiwalay sa Diyos. No? Ayon sa Isaias, Kapitulo 50, talatang 2, ang masama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Yan. Nagkasala tayo. Nagkasala kayo. Kaya hindi ninyo siya makita. At hindi niya kayo marinig. Ayon naman sa Roma 5, talatang 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ayon sa Roma 5:8, ipinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit kailangang mamatay si Kristo para sa iyo, kaibigan, at sa akin? Sapagkat inihayag ng Biblia na lahat ng tao ay makasalanan. Ang ibig sabihin ng magkasala ay sumablay sa patatamaan. Inihayag ng Biblia na sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos ayon sa Roma 3:23. Ibig sabihin, ang ating kasalanan ay naghiwalay, no? Naghiwalay sa atin sa Diyos na lubos ang kabanalan. At ang Diyos ang dapat maghusga sa makasalanang tao. Ayon naman sa Habakuk, Kapitulo 1, talatang 13, napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi ninyo matitiis ang mga taong gumagawa ng mali. Ang pagkawalang saysay ng gawa. Itinuturo din ng kasulatan na walang anumang dami ng kabutihan ng tao, moralidad, o kaya gawaing may kaugnayan sa relihiyon ang magdudulot sa pagtanggap ng Diyos sa tao o makakapasok ng isang tao sa langit. Ang taong may moralidad o relihiyoso at ang walang moralidad at ang di-relihiyoso ay lahat magkakatulad. No? Lahat magkakatulad lamang. Lahat sila ay nagkulang na makamit ang ganap na pagkamatuwid ng Diyos.
Pagkatapos, ipinaliwanag ang tungkol sa taong walang moralidad, ang taong may moralidad at ang relihiyosong tao. Sa Roma 1, talatang 18, ipinahayag ni Apostol Pablo na ang Hudyo at Hintil ay parihas na nasa ilalim ng kasalanan. Ayon sa Roma 3:10. Walang matuwid, mga kaibigan, walang matuwid. Wala kahit isa. Dagdag pa dito ang ipahayag ng mga sumusunod na talata mula sa kasulatan, ayon sa Efeso 2, talatang 8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, mga kaibigan. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ayon sa Titus, Kapitulo 3, talatang 5-7, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo, at tayo ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamagitan ng kanyang kagandahang loob, at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Ayon sa Roma 4, talatang 1-5, tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin dito? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting gawa niya, may maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Walang kabutihang magagawa ang tao, mga kaibigan, na makakapantay sa kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay ganap na matuwid. Dahil dito, sinasabi sa atin sa Habakuk 1, talatang 13, na ang Diyos ay hindi pwedeng makisama kahit kanino man na hindi ganap na matuwid. Upang maging katanggap-tanggap sa Diyos, dapat tayong maging kasing buti ng Diyos. Sa harap ng Diyos, tayong lahat ay nakatayong hubad. Walang magagawa at walang pag-asa sa ating sariling kakayahan. Walang anumang mabuting pamumuhay ang makapagdala sa atin sa langit, o kaya makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. O ano ngayon ang kalutasan sa suliraning ito? Ang kalutasan mula sa Diyos. Ang Diyos ay hindi lang ganap ang kabanalan, kung saan ay hindi natin maabot ang kanyang banal na katangian sa ating sariling kakayahan, o kaya naman sa ating mga mabubuting gawa. Pero siya rin ay lubos ang pag-ibig at puno ng biyaya at awa. Tanda natin, mga kaibigan,
siya rin ay lubos ang kanyang pag-ibig at puno ng biyaya at awa. Dahil sa kanyang pag-ibig at biyaya, hindi niya tayo iniwan na walang pag-asa at kalutasan. Ayon sa Roma 5, talatang 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ito ang magandang balita ng Biblia. Ang mensahe ng mabuting balita. Ang mensaheng ito ay tungkol sa libreng kaloob ng sariling anak ng Diyos na minaging tao. O ang Diyos ay tao. Yan. Namuhay na walang kasalanan. Namatay sa krus para sa ating kasalanan. At binuhay mula sa libingan na nagpapatunay na siya ay anak ng Diyos at nagpapatunay ng kahalagahan ng kanyang pagkamatay para sa atin bilang ating kapalit. Ayon sa Roma, Kapitulo 1, talatang 4, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa Roma 4, talatang 25, siya ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Sa pangalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 21, hindi nagkasala si Kristo. Tandaan natin mga kaibigan, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ayon naman sa 1 Pedro, Kapitulo 3, talatang 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Paano natin tatanggapin ang anak ng Diyos? Paano natin tatanggapin ang anak ng Diyos, mga kaibigan? Dahil sa nagawa ng pagkamatay ni Jesucristo sa krus para sa atin, sinasabi ng Biblia, ang sinumang pinapanahanan ng anak ay mayroong buhay na walang hanggan. Makakamit natin ang anak, si Jesucristo bilang tanging ating tagapagligtas sa pamagitan ng personal na pananampalataya. Tandaan natin, personal na pananampalataya sa pamagitan ng pagtitiwala sa katauhan kung sino at ano si Kristo at sa kanyang pagkamatay para sa ating mga kasalanan. Ayon sa Juan, Kapitulo 1, talatang 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. O tanda natin, napakasarap mga kaibigan. Kapag tayo'y tinanggap natin at sumasampalataya sa Diyos, inaari natin na tayong mga anak niya. O kapag ang anak, ano ba ang pribilehiyo ng isang mga anak, mga kaibigan? Ayon naman sa Juan 3, 16 hanggang 18, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga tao sa pamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos.
Ang ibig sabihin nito ay dapat ang bawat isa ay lumapit sa Diyos sa parihas na paraan. Bilang makasalanan, naaaminin ang kanyang pagkakasala. Ang pagkilala na walang gawa ng tao ang magbubunga, magdadala ng kaligtasan. At lubos na pagtitiwala na kay Kristo lamang sa pamagitan ng pamananampalataya lamang para sa ating kaligtasan. Kaibigan, kung gusto mo na tanggapin at pagtiwalaan si Kristo bilang sariling tagapagligtas, pwede mong ipahayag ang inyong pananampalataya kay Kristo sa pamagitan ng maikling panalangin na umaamin sa iyong pagiging makasalanan, pagtanggap ng kanyang kapatawaran, at sa pagbibigay ng inyong pananampalataya kay Kristo para sa iyong kaligtasan. Manalangin tayo. Samahan mo ako sa panalangin ito, kaibigan. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at kailangan ko po ang iyong pagpapatawad. Naniniwala ako na si Kristo ay namatay para sa akin bilang kabayaran sa aking kasalanan. Nakahanda po akong tumalikod sa aking mga kasalanan. Inanyayahan po kita, Panginoong Hesus, na pumasok sa aking puso at buhay bilang sariling tagapagligtas. Nakahanda po ako sa tulong po ninyo na sumunod kay Kristo bilang Panginoon ng aking buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita ngayong umaga. Ilayo mo sila sa kapahamakan, maging ang kanilang buong sambayan, at ingatan mo sila, O Diyos. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.